Pero alam mo attorney, habang tumatagal itong si Robin talagang gumagaling ng gumagaling, palalim ng palalim, pabaon ng pabaon, eh. Ano masabi mo, anong meron? Bakit gumagaling siya? Well, merong isang presidente tayo na ganyan ng estilo, ano si Presdigo. Hmm. Repulsive siya sa maraming mga sa pink, ano, sa mga dilawan because of his style, mura daw ng mura. Kaya lang, alam nyo, he delivered the right message for the Filipino people. Ano, si Senator Robin is still in the learning process, but I think he is able to deliver yung mensahe na gustong marinig ng ordinaryong mamamayan. Kasi yung probably because yung puso niya mas malapit doon sa mga ordinaryong mamamayan. So he can relate, ano, doon sa isip at sa puso ng mga ordinaryong Pilipino. At ito yung hindi makuha ng mga nasa pink tsaka nasa dilaw at sa mga pulahan, yung mga NPA at saka yung mga elitista dito sa administrasyon, hindi nila magets bakit gustong-gusto ng mga Pilipino itong si Robin Padilla. Na mukha naman ikang walang alam, di ba? Action star lang, ba? Wala pang alam na kanta, kundi lang yung It's in the evening. Pero nanalo, di ba? Nagna-number one. So up to now, number one pa rin siya. Hindi nila ma-capture yun, hindi nila maintindihan yun. Pero yung Pilipino, naintindihan yun. Ano? Hindi dahil sa sila ay bobo, only because I think Robin Padilla, like si President Digong, si President Digong, ah hindi bobo ang bumoto kay President Digong. Yung sinasabi nila kasi walang mga alam itong mga tao na to. Ako abogado ako pero nag-volunteer ako kay Pres Digong noong 2016, ano, bilang abogado niya dito sa Bataan, sa Bilangan. So hindi ko naman sabihin sa sarili ko na nabobo. But I know exactly kung ano yung nangyari kay President Digong, and that is exactly also what is happening with Robin Padilla. President Digong is representative of what the Filipino people feel. Ano yung gusto ng sambayan ng Pilipino. At minahal siya ng taong bayan at minamahal din ng taong bayan si Robin Padilla sa kasalukuyan because they can hear from them the message that they wanted to hear. Yung mensaheng gustong madinig ng mga tao, nadidinig dito sa mga tao na to. It is direct, it is concise, very specific. Ito ang gusto kong mangyari sa ating bayan, ito ang aking gagawin. Ganun kasimple ang kaisipan natin mga Pilipino. Hindi yung racket, ano, hindi yung basurang ginagawang kuryente. Hindi natin yung mga ganoon, di ba? Ang trip natin, aktual na solusyon sa ating mga problema. At yan ang dinideliver, I think, ni Senator Robin Padilla as of the moment. Maganda yung sinabi ni attorney, yung Sobra. kay PRRD tsaka kay Robin, May ano? magkasimilarity nga sila, eh. Kasi nga itong si Robin, sanay na sa namulungan na, umakit ng bundok, Mm. maraming naligtas na tao sa laban sa Abu Sayyaf. Hindi alam ng mga kakapit eh. Pero alam mo, ako attorney, mukhang ang nakikita ko dito kaya siya pinupuntirya ng mga pinklawan at dilawan dahil after VP Sara Duterte, this guy can be the next candidate for president. Yes. What do you think, attorney? It's possible, ano? Posible yan na si Robin Padilla. Kasi, kung mag-number one uli siya dito sa Senate, na yan, solidified na yung kanyang position in the national consciousness. Alam na ng mga taong bayan ang pangalan ni Robin Padilla. So, it's just selling him as a presidential bull. Yun ang magiging challenge in the next 6 years kung manalo man siya for re-election. So tama ka sa iyong assessment. Robin Padilla is in the running, is a potential candidate for the next president of the Republic. Kung manatili tayo na Republic ang ating form of government. Attorney, what about si ito, medyo malalim to. What about ang pag-handle ng ating Senate presiding judge na si Chis Escudero? Well, here's the thing that hindi nyo alam siguro pa or baka nakarating na rin informasyon sa inyo. Just sa Senado, ang pinaka-experience na trial lawyer dyan is Chis Escudero. Yeah. He is better than the other lawyers there. Even kay Senator Alan Peter Cayetano. I think si Chis Escudero is a better trial lawyer. Naging head pa yan
UP paralegal when he was a younger lawyer. So marunong talaga yan si Chis Escudero, and the way he handled itong impeachment nito, alam mo yung kahit nasa majority siya, lumalabas yung pagiging abogado niya. Yung kahit na siguro ang nais niya ay pagbigyan itong sa majority dahil dito siya officially aligned, yung pagiging lawyer niya comes out. Hindi niya ma-betray yung kanyang sariling nature as a lawyer. So I think he's handling the impeachment proceedings fairly well. Mas mainam yung pagka-handle niya at mas mainam yan kaysa siguro kay Gatchalian na hindi ko na nakikita masyado si Gatchalian sa screen. Namimiss ko na yung mga memes ninyo. Pero attorney, hindi ho ba kayo medyo nalalambutan in some areas dahil 'di ba dapat hindi yung mga pang-aasaran sa loob ng hindi dapat nangyayari, pati yung mga dapat nako-contempt, hindi nako-contempt. Ano masasabi niyo dito? Well, we will find it out sa Lunes kung mas magiging strong na si Chis Escudero tungkol dito. Pero tama ka doon marami siyang mga pinalusot na mga ganyan na lalo sa kampo ng prosecution, siguro in deference doon sa mga senior lawyers like Attorney Kapunan, na kilala naman na talaga si Attorney Kapunan. She is well entrenched diyan sa Senado, sa Kongreso. So as a younger lawyer, mayroon pa ring level of respect kay Attorney Kapunan. But I think eventually si Chis Escudero would have to assert himself dito sa impeachment na ito. But in general, sa kabuuan, I think he has been handling it well, yung proseso ng impeachment. But we will see, kapag nagkaroon na ng political pressure, if the independence of the Senate or the presiding officer will remain. And I'm praying for him. I hope he does, na manatili siya sa kurso na ito na kanyang tinatahak sa kasalukuyan. Pero attorney, good observation Napansin niyo inanggulo na yung camera. Tinanggal na si Gatchalian sa camera. Oo nga eh. Di ba? Ayan, balik niyo. Misa na lang ganyan Laging ganyan Pero nasa tabi si Gatchalian Pinagbawalan kaya yan? Na isama na siya? Feeling ko, I think it's a strategy na para wag na masyadong halata na nandun siya sa gilid. Actually, Attorney, nakalimutan ko naman si Gatchalian Nakalimutan na namin siya. Oo nga ako din Tanong na rin natin kay Attorney. Attorney, anong masasabi mo kay Gatchalian? Doon sa mga tanong niya. Ayan, sa mga tanong niya, mga motion niya. Ano masasabi niyo? Well, he has to be useful, di ba? Parang, sabi nga, parang mema. Parang malaman naman ng Senado na buhay pa siya. Kailangan galaw-galaw din, di ba? So, kahit na wala namang saysay yung mga pinagsasasabi kasi yung mga tanong dahil it has been clearly elucidated by both parties, tatanong niya na rin. Just to remind the people na, oy, buhay pa ako, I'm still here, di ba? So, pero halos walang impact doon sa outcome ng facts presented and the arguments na diniscuss yung anumang nagiging partisipasyon ni Win Gatchalian dito. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, Attorney? Hindi nga lang basta hilaw yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, it's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So
wala na yun. Useless na yun. So, kaya kita mo, pagkatapos ng Abril, nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing. Talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Di ba? Sunod-sunod na yan. Because Agosto na, ano? 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, eto, feeling ko nito, ano na to panic mode na ito no? Yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ang kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis na ang panahon. Would you imagine nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days September na. Lalabas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya kabilis ang panahon. Sana Oo. hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney I mean, lumabas sa Malacanang kasi Ah. mahilig siyang mag-ibang bansa. bansa. Ayun naman, no? At